May mga lugar at tanawin na mas maganda pag nananatili sa natural nitong anyo. Walang kahit anong istruktura o kabahayan. Walang pumapagitan sa ating mata para masilayan ang napakagandang masterpiece ng Poong May Kapal. At isa sa mga paraisong ito ay ang Parang Hills na matatagpuan sa bayan ng Dilasag. Paakyat ka pa lang dito, matatanaw mo na ang walang katapusang alon ng berdeng damuhan na bumabalot sa mga burol na tila isang higanting carpet na inihabi ng kalikasan mismo. Tingnan nyo yung view paakyat! Wow! Siruma to ng Aurora. Wow! Ganda ng vibes dito, Dreamers! At pag narating mo na ang tuktok ng mga burol, ito ang sasalubong sa'yo. Nakakabighaning 360 view ng karagatang Pasipiko, rolling hills at nagagandahang kabundukan ng Sierra Madre. Gusto ko lang banggitin dito, Dreamers, para remembrance lang na nag-travel ako dito sa Aurora na 103 per liter ang halaga ng gas. Pumalag tayo kahit ganun ang presyo. Kasi worth it naman yung layo at pagod. Kung makita mo naman tong mga ganitong view, di ba? Ma-appreciate mo talaga. Worth it. Yun lang masasabi ko. Pero Dreamers, pag umabot ng 200 per liter yung gas, magpo-food vlogger muna siguro ako. At makakahanap ulit tayo ng solid na camping spot na napakapayapa at masosolo natin ito na animoy nirentahan natin ang buong lugar. Tayo to, Dreamers. Dito tayo magkakamp ngayong gabi. Ang maganda dyan, tayo lang yung tao dito ngayon. At sa episode na ito, sana'y samahan niyo akong muli at ating explorin ang dulong bayan ng Aurora. Tara, G! Magandang hapon sa inyo, Dreamers! Welcome back sa ating channel. Another day, another adventure dito sa Aurora. Ito na nga pala yung last episode natin dito sa Aurora. At kung napanood yung mga previous episode natin dito, maraming salamat, I appreciate you. Solid yun. At nandito nga pala tayo ngayon sa dalampasigan ng Dilasag Coastal Road. Kung mapapansin nyo, maganda pa rin yung dagat dito at ang linaw. And today, pupunta tayo sa sikat na spot dito sa Dilasag, which is Parang Hills, and 15 minutes away na lang siya. Kaya punta na tayo dun. Tara! Dreamers, biyahe na tayo. Hinapon na naman as usual. Parang ako na-hypnotize dun sa mga alon eh. Alam mo yung parang pusang may inaanong balahibo, ganun no? Binibilang ko yung mga alon eh. Ang ganda kasi tingnan. Ayun, nahapunan na naman. Pero okay lang, wala naman tayong hinahabol na oras. Diretso tayo kaagad sa pinakapakay natin. Tapos, bukas, mayroon pa kasi mga magagandang beach dito. Nadaanan natin yun. Pero, dito muna tayo sa Parang Hills. Oras nga pala natin ngayon, alas 5. Maabutan natin yung sunset doon. Yun yung habol natin. Kung doon mismo bababa, kung makikita natin bababa doon ha. Mataas pa yung araw dito. Pag galing kayo ng Tibu Tidal papunta ng Parang Hills, isang oras din ang biyahe nyo, Dreamers. Sobrang nag-enjoy talaga ako sa Aurora Adventure na to. Ang dami mong pwedeng puntahan dito. Another Palm Tree Road. Ang daming puno Alam nyo, Dreamers, dun sa Tibu Tidal, kahit hindi ka makaligo dun sa may beachfront, mabibighani ka pa din sa ganda ng dagat eh. Tsaka ng mga alon. Kakaiba yung kulay ng tubig ng dagat niya eh. Nagagandahan talaga ako. Oh, ang ganda rin ng alon dito Regular na lang to Walang kumbaga nagmamayari. Tingnan nyo. Uy,
Sa ano lang yan sa may tulay. Ano to sa lubong dito yung tubig ng ilog tsaka dagat. Tingnan nyo Pero tagtuyot syempre ngayon. Ang ganda! Kita niyan? Wow! Random na sakop lang ng dagat yan pero ang ganda. Oh, pino pa yung buhangin dun Pwede ka nga mag-rock camping dun Isang mahabang coastal road pala to, Dreamers. Mukhang dito na tayo sa Dilasag magpapagabi. Wala sa plano yun pero nandito na tayo Wow, ang ganda ng dito. Ito yung parang amber yung kulay ng tubig Amber Beach. Ganda. Maganda ang dagat sa Dilasag. Ito yung vibes. Random afternoon dito. Weekdays. Ganito ang biyahe mo. Hey Kalabaw, hey! What's up? Don't worry. Wait kita, don't worry. Bata pa ata to Hala, tanyo Dreamers mga nabungkal na mga puno. Ay, napuruhan din pala to dito sa may Dilasag. Tingnan nyo durog. Gumuho siya. One way lang talaga. Hanggang ngayon di pa naayos, Dreamers. 5 months ago. Ano to? Dinala dito, tinangay. Tama to. Bangka, sinampay sa puno Tapos yun, hindi ko alam kung tinangay ba yan o Hindi ko alam kung anong structure to. Ayan, mula dun, wasak. Kaya kagaya ng sabi ko, Dreamers, tulungan natin yung mga kababayan natin dito sa Aurora. Paano? By visiting their province. Bumili ng mga product nila, yung mga paninda nila. Ganun, tamang support lang. Kasi sa tourism, nakakatulong tayo sa lokal. Sinampay yung bangka. Doon naman sa Dinadjawan, Dreamers, nakakwentuhan ko doon si Ate Eva. Ang sabi niya, na-corner daw yung mga residente doon sila kasi kung mapapansin nyo, yung Dinadjawan, yung kalsada doon, yung baba nun, nasa paanan sila ng bundok. Ang lakas ng ulan nun, di ba? Tapos, yung alon daw, umabot na daw doon sa tindahan nila, doon sa mismong entrada ng gate, pagpasok. Ganun kalala doon. Kaya hindi nila alam kung saan pupunta kasi nga, nagsalubong yung pababaing tubig sa bundok, or maragasayon. Tapos, yung alon na napakalaki. Pero mo, layo nun sa dalampasigan ng nila, yung kalsada. Pero umabot doon, na lang, sa kabutihang palad, nakaligtas naman sila. Ngayon, bumabangon na sila. Kaya, tulungan natin sila. Sa pamamagitan ng video na to, I'm sure may mga taong magagandahan pa rin sa Aurora kahit na hindi pa siya fully nakabangon like before.
nung wala pa si Uwan. Tsaka si Pipito, nung wala pa sila. Siyempre, ano, iba yung beauty nun eh. Kumbaga yung mga establishment, buo. Marami kang pwedeng puntahan. Ayun no, si Haring Araw nandito. Basta iba yung beauty niya nung wala pa yung dalawang killer bagyo na yun. Pero hopefully, bago matapos ng taon na to, makabangon itong probinsya na to. Pero kilala naman kasi ang mga Pinoy na resilient eh. Mga matatatag. Tsaka kayang pumalag talaga sa hamon ng buhay. Isa na namang tulay na may magandang ano, puro tulay na may magagandang dagat. Dito tayo, dreamers. Wasak. Uy, ano na pala to, gumuho. Baka delikado. Ayan, gumuho nga, dreamers. Mula dito. Yan oh. Yan. Hanggang dito. Hanggang dun. Gumuho. Ibig sabihin, inabot to. Itong kalsada na to kahit mataas siya. Estimated ko itong taas nito mula dyan sa baba. Mga 8 feet. Pero hinampas yan ng alon. Yan oh. Gibang bahay. Etong adventure natin na to, magsisilbing update din to kung ano nang status dito sa Aurora eh. Ang daming napuruhan ng mga puno oh. Yan oh. Proceed na tayo. Dito madami ng kabahayan dito. Tuparang Hills, Malaya, Dilasag. Let's go. May view ng bundok. Sakto yung dating natin. Tuparang Hills. This way. Golden hour. Habulin natin yung golden hour. 5 minutes eh. Hindi mahaba-haba pa yung ano natin, viewing natin ng ano. Golden hour. Yes po. How much po? 20. Bakit yun eh? 20, okay. Wait lang po. ₱20 ang ating entrance papasok. Kayang-kaya niyo yan. Pagkakaalam ko, dreamers, rough road na dito eh. Ayan oh. Ito na yung umpisa ng rough road. Dadahan-dahan na tayo dito. Beach Resort. Wala, light lang to na ano, trail dreamers. Ang tanong, dito sa may bandang taas.
Eto na. Ito na yung mahirap. Si Ruma vibes. Ganito na pagdaanan ko sa si Ruma. Pero kaya natin yan, syempre. Papalagyan si Easy Boy. Yun oh, parang si Ruma talaga oh. Tingnan nyo yung view paakyat! Wow! Si Ruma to ng Aurora. Wow! Ganda ng vibes dito, Dreamers! Itong side na to. Mamaya papakita ko sa inyo sa view ni Falcon. What a view! Magsa-sunset na. Wow! Sabi nga nung doon sa may registration, pwede naman daw dito mag-camping. Mag-ingat nga lang daw. Pero kailangan ko kasi ng power para kina Falcon eh. Ito na yung sign. I heart Parang Hills. Let's go! Woo! Cinematic! Ang ganda! Thank you Lord, nakarating. Kalmado ang paligid, payapa ang puso, masaya ang damdamin. Habang tanaw ang mundo sa dagat at bundok na puno ng sinag, ang dapit hapon ay tila walang katulad. Habang ang araw. Okay Dreamers, welcome sa Parang Hills. And dito na tayo kakain ng merienda dun. Punta tayo doon. Kasi may nakita ako doon na waiting shed na may upuan. Kaya tara, puntahan na natin habang maliwanag pa. Sobrang tarik niya Dreamers. Kaya mag-iingat na mabuti dito. Ang nakakatakot lang kasi matarik siya pero at the same time may mga buha-buhangin na nagpapadulas. May daan dito, ibig sabihin kaya akyatin yan. Malapit lang din naman palabas dito Dreamers, kaya hindi tayo magkakakaba. Malapit na yung papasok at palabas. Masyado nang matarik dito Dreamers. Baka di kayanin ni AZ. Hanggang dito na lang siya.
Dreamers, nandito na tayo sa Toktok at ang oras natin ay alas 6 ng gabi. Medyo natagalan tayo, Dreamers, dahil nag-enjoy tayo sa view sa pagpapalibad natin kay Falcon. Kaya mabilis ang kailan tayo ng merienda. Siopaw, tsaka halo-halo. Pananggal ng init. Wala, nalaglag ko ata yung sauce nito ah. Anyway, palag-palag na yan. Wala na eh. Wala dito. Kahit walang sauce, gutom na ako eh. Tayo na lang yung tao dito, Dreamers. At yung ibang mga visitor, hindi sila pumunta rito. Alanganin na kasi dito eh. Hindi ko na susugal, baka masira yung baba ni AC. Kung kailan pauwi na ako, kaya wag na. Mabilisan lang, Dreamers, na magmimerienda tayo at maghanap na tayo ng beach resort na pwede nating tuluyan. Akala ko kanina waiting shed to. Eh, pag upuan lang palang dalawa. Medyo malayo-layo din kasi yung ano eh, height nun ni Falcon, kaya hindi ko nalinaw. Napapakita ko sa inyo to. Ang ganda ng view na to, Dreamers, na-appreciate ko to. Ayun, oh. Tama yan. Combination ng magandang sunset, tapos waves na malalaki. Ito, tidal pool, oh. Ayun, isa pa. Kasi may mga nakikita ko, naliligo dyan eh. Bumababa lang. Tsaka may bahay pala dito, ayun, oh. Lapit lang. Tapos yun yung kabundukan. Grabe oh. Pang Windows XP. Tama yan. Hindi mo ba ma-appreciate yan? Pinuntahan ko din yung Dreamers. Kay Falcon. 1 kilometer yun mahigit. 1.4. Yung layo pa na nun. Yung mahabang beach na yan, walang tao dyan. May daan pala dito, baka pwede bumaba doon, tapos didiretso doon. Kaso madilim na, hindi na tayo pupunta dyan. Ganda talaga yung mga fog-fog niya, tapos nakikita pa rin yung bundok. Suwabe. Ito pinagusto ko. Yung mga alon na yan, oh. Wow! Ganda. Ang sarap kumain habang natin sa ganitong view. Kaso hindi akong papalin lang, baka baka abutin ako ng dilim. Kainin natin itong halo-halo. Grabe na yung kalug nito. Ube halo-halo. Halong-halo na siya bago pa dumating dito eh. Medyo tunaw na, Dreamers, kasi binili ko to sa may kasiguran pa eh. Pero lamig niya pa din, kaya goods. Grabe, Dreamers, di ko na malayan. 8 days na pala ako dito sa Aurora. Ang bilis. Dahil nag-enjoy tayo. At masasabi ko na successful tong adventure na to. At itong adventure na to ay dinidedicate ko to sa asawa ko, sa mama ko at sa anak ko. Kundi dahil sa kanila, hindi ko ma-achieve tong successful adventure na to. Kaya para sa inyo to, mahal na mahal ko kayo. At sa mga sumubaybay from episode 1 hanggang episode 8, maraming salamat sa inyo. I appreciate you all. Masasabi ko naman na tong adventure na to ay solid talaga. Tsaka gusto ko lang bangitin dito, Dreamers, para remembrance lang na nag-travel ako dito sa Aurora na 103 per liter ang halaga ng gas. Pumalag tayo kahit ganun ang presyo.
Kasi worth it naman yung layo at pagod. Kung makita mo naman tong mga ganitong view, di ba? Ma-appreciate mo talaga. Worth it. Yun lang masasabi ko. Pero dreamers, pag umabot ng 200 per liter yung gas, magpo-food vlogger muna siguro ako. Mahal natin tong ginagawa natin, pero hindi natin i-compromise yung budget para sa pamilya. Kasi hindi pa naman tayo nag-earn dito para magtuloy-tuloy ng mag-adventure. Out of pocket to. Mahal natin yung ginagawa natin, pero we need to be wise. Kasi mahal yung mga bilihin ngayon. Pag medyo umokay na yung panahon, adventure tayo ulit. Ganun lang yun eh. One last look. Ang ganda! Pero, 6:19 na. Tara na. May liwanag pa. Tsaka medyo madilim na dreamers. Tinaasan ko lang yung brightness ng camera. Dali natin yung basura natin, syempre. Ayun na to, dreamers, yung gas dito. 108. Couple tank tayo para pauwi na. Mahal. Yun o. Okay na yan, sir. Thank you. Magkano inabot? 5 full tank. Dreamers, dito tayo magka-camp sa Janao Beach Resort Club. Papakita ko sa inyo, ang ganda rito. Maganda yung nating spot at wala ring tao. Tayo to, dreamers. Dito tayo magka-camp ngayong gabi. Ang maganda dyan, tayo lang yung tao dito ngayon. Makatulog tayo na mahimbing. Yan, may pailaw, yan. Tapos, may CR malawak. Tapos pwede ka mag-charge dito. Yan. Medyo hindi pa ganun kaayos to dahil nga daw nasira din to ng bagyo. Nawasak din to. Tong buong resort. Tapos beachfront. Dito tayo magte-tent. Katapos ko lang maligo, dreamers. Ito yung CR nila. Pakita ko lang sa inyo. Ito pang babae talaga to, pero nasira nga to yung panlalaki sa other side lang. Kaya combination muna siya. Gusto yung CR may bidet. Tatlo yan. Tapos shower. Tatlo din. Ito. Pwede ka maghugas ng kamay. Yan, malawak siya. Nagkataon lang na sirado yung kabila. Okay? Hindi pa ako nakapag-set up ng tent. Ayan o. Yung mga gamit natin, nandyan pa. Naligo muna ako kasi maalinsangan. Tapos na tayo mag-setup, dreamers. Ang bilis natin makapag-setup dahil konti na lang yung mga gamit natin. Yun din yung natutunan ko sa adventure na to, na magdala ng konti as much as possible. Yung mga kailangan lang talaga at yung mga pinakamaliliit. Gaya yung sa table, mahaba yung table ko mga ganito.
Ngayon, bibili ako yung mas maliit lang, yung papatungan lang talaga ng stove. Ganun na lang. Tapos yung airbed ko, butas. Kaya hindi ko na siya kailangang pahanginan. Extra effort din yun, lalo na pagpagod ka. Puro light na lang dadalhin ko next adventure ko. Nga pala dreamers, hindi na ako magdi-dinner. Dahil ang mahal ng gas eh. Ang banggit ko kanina, nung nandun tayo sa Parang Hills, 103. Tapos, dito banda sa Dilasag, 108. Ang mahal. Siguro, understandable din dahil malayong probinsya na kasi to eh. Siyempre, yung airport para puntahan to, di ba? Hindi, kidding aside. Bago kasi ako pumunta ng Parang Hills, kumain muna ako ng isang siopaw. Tapos nasarapan ako. Sabi ko, kakain pa ako ng isa. Tapos bibili ako ng halo-halo, doon ko nakakainin sa taas. Nabusog ako dun. Ang bigat niya sa tiyan. Kaya hindi na ako magdi-dinner. Ang payapa dito, dreamers. Hindi ako nagsisi na dito ako nag-tent pitching. Solid. Ganda ng ambience, beachfront, payapa, wala tayong kasabay. Makapagpahinga tayo para pag umuwi tayo bukas ng Manila, kaya natin ng one shot lang. Kita-kits bukas, dreamers. Sa pagsikat ng araw sa tabi ng dagat, gintong sinag sa alon ay kumikislap. Sa malayong bundok may hamog na sayaw. Bagong pag-asa ang hatid ng umaga ngayon. Kalmado ang hangin, payapa ang paligid, masaya ang puso habang tanaw ang langit, dagat at bundok kay... Good morning, dreamers! Andito tayo ngayon sa Dianaw Beach at dito tayo nagpalipas ng gabi. As you can see, magandang dalampasigan nila. Banayad lang yung pababa sa dagat, tapos napakalinaw din ang tubig dito. Kaso nga lang, gusto natin mag morning dip, pero yung bubungad sa atin 6 feet kagad na alon, kaya wag na lang. Ayaw pa natin maging kwento kasi may ikikwento pa tayong adventure dito sa Aurora. Nga pala, dreamers, magpe-prep lang tayo ng breakfast, tapos magpa-falcon tour na tayo. Pupuntahan natin yun dun sa may bandang gawing kaliwa natin. Pupuntahan natin yung Canawer Beach. Dreamers, dito sa pinagcampingan natin, sa campsite nila, meron din palang mga kubo dito ha. Ayun o, 3. May ginagawa pang isa eh. Tapos, ito yung CR. Kasi itong property na to, dreamers, malawak to. Per section siya eh. Doon banda, puro mga villa na yun eh. Pero sa kanila pa rin. At yung property dito sa kabilang side, sa kanila din yan. Kaya doon ako nag-parking. Ito nga pala yung ano nila oh. Parang mini bar to eh. Kaso, nasira din to ng bagyo. Matik. Yan. Dito kayo pwede mag-charge. Sayang nga eh. Hindi pa nila naayos. Yan. Ito mini bar oh. Uy. Sabi ko na sa Skull Island to eh no. Pulo ng dinosaur. Tapitan natin. Grabe oh. Yung ibang archaeologists, nag-uukay pa ako. Dito ko lang nakita oh. Grabe oh. Tignan nyo. Kasya tao dito eh oh. Ang galing. Mismong nagkaroon ng parang shell sa loob. Kumbaga, hollow na siya. Pwedeng pasukan. Kasya tao. Laki ng puno din na to.
Yan, hanggang dito, pwede ka mag-camp. Tapos yung dagat nga, kitang-kita mo na yung pagka-blue-green niya. Ganda. Pero ayaw ko maligo. Di na. Tara, bili na tayo ng kakainin natin. At handa na, mga gamit ay dala na. Road trip kasama barkada, adventure na talaga. Ay, uwi ka na at handa na. Mga gamit ay dala na. Road trip kasama barkada, adventure na talaga. Mga kamera ay naka-ready para sa bagong memory. Tanawin ay heavenly, parang buhay ay easy. Tayo muna sa syudad at hanapin ang katahimikan. We can escape tayo ngayon, kalmado ang buong panahon. Payapa habang dagat ay sumasayaw. Bundok at kalikasan sumisigaw. Kain na tayo, Dreamers. Heavy meal tayo ngayon kasi one shot natin yung biyahe papunta ng Manila. Okay, Dreamers, umpisa na natin yung pag-contour natin. Pupunta tayo dito sa kaliwang side natin sa Canauer Beach. Okay, Dreamers, andito na tayo sa Canauer Beach. At sa ngayon, low tide siya. Yan o. Pero, white sand. Ayun o. Babay natin. Ganda. Ang distance niya from sa beach resort natin is 2.1 kilometers. Wala ditong beach resort. Puro mga residensya lang. Oh, dito. Umpisa na ng beach resort dito. Ayan. Ganda ng buhangin dito ah. Mas maputi compared dito sa Llano Beach. Or dahil lang sa mataas tayo. Ayan, lalapitan natin. Ayan o. Para sa akin, mas maganda siya konti. Yan, mga hilingnerang beach resort. At ito, may bakas din ng bagyo. Ayan. Ito, kagaya nito. Mga nasalanta. Then kung makikita nyo, Dreamers, may mga nagpipictorial dito. Hello! Yan, mga turista. TikTok, TikTok, TikTok!
natin to na view nito pataas. Ang lawak niya pala, Dreamers. Ano ba to? Isang malawak na bato. Reef kumbaga, or correct me if I'm wrong ha. Okay, baba na tayo. Tingnan natin tong ibang beach resort dito. Ganyan siya oh. Lawak ng kabatuhan niya. Yun oh. Yan. Tapos white sand. Okay, proceed. Kaya tayo. Ganda ng buhangin niya, Dreamers oh. At ang daming palm trees na dadaanan mo. Dito na yung maraming tao, maraming paliguan. Ayan oh. May bangka din. Hello sa inyo dyan. Dito, Dreamers. Dito, banayad yung tubig dito, yung alon. Ayan o. Hello sa inyo. Enjoy. Kahit mainit. Oras po natin ay alas 11 ng umaga. Mainit pero siyempre kailangan natin enjoyin to. Dito, wala nang beach resort dito. Coastal Road, low tide. Yan ang makikita nyo sa Canawer Beach. Grabe yung tubig oh. Kala mo color grade oh. Grabe. Dito, another bato. Isang malawak na kabatuhan bago magdagat. Distance natin 1.4. Layo pa. Kaya na makikita nyo. Ang ganda sa mata ng kulay ng dagat. Ito yung dinaanan natin kanina nung bumili tayo ng pang-almusal. Yan. Yung tulay na yan, natuyo. Ganda. Dito pa ilan-ilan na lang yung beach resort dito eh. Ganda ng view oh. Dito pwede kang mag picture talaga dito sa side ng Canawer Beach na to. Kasi hindi mataas yung tubig eh. Diba? Ayan oh. Hindi kagaya dito sa pinagpwestuhan natin na ang lakas ng alon, 6 feet kaagad. Wow, tingnan yung kulay ng tubig. Appreciate nyo tong tubig oh. Grabe yung tubig. Wow. Look at that. Dito, lapitan natin konti. Baka sa mga puno na maraming nasira dito. At doon na magtatapos yung tour natin, Dreamers. Mabilis lang. Masarap sumabay sa alon, no? Waves. Sabayan natin, trip lang. Sabayan natin yung isang malaking alon, Dreamers. Baba tayo konti para ma-appreciate natin. Dito. Para makita natin yung POV. Tempo natin. Malayo pa naman, oh. Mga 15 meters. Yan. Sabay tayo sa alon. Saan ka
Saan na? Yung malaki. Inaantay ko yung malaki. Kasi nandito na tayo malapit sa beach resort natin. At hindi tayo makachempo ng alon na malaki na pwede nating sabayan. Ito, nandito na tayo mismo sa tapat. Ito. Ooh! You know? Bush! Laki niyan! Ito pa isa, oh. Sa sobrang lakas kasi ng alon niya, Dreamers, yung buhangin nakakatak niya. Kaya ano, medyo may brownish siya. Okay, hanggang doon lang to, Dreamers. Pauwi na natin si Falcon. Dreamers, dito na magtatapos ang ating Aurora Adventure. At kung nagustuhan nyo siya overall, please like, share, and subscribe. Malaking tulong ito sa ating channel. Support your boy. Keep dreaming, make it a reality. Kita-kits till next adventure. Dagat, ilog na kay ganda. Dito ang mundo ay payapa. Kasama si Titi, ang saya'y kakaiba. Masaya ang bawat sandali. Sa bawat ngiti, walang kapantay na aliw. Halika na't sumama kay Titi. Adventure ay walang kapantay na saya.